Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito sa inilabas na pahayag ng sikat na author ng librong Rich Dad Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki. Kung saan ay sinabi po niya na sa pamamagitan po ni Bitcoin ay siya ay naging mayaman. Kaya ayan, umamin po siya na isa sa mga dahilan kung bakit siya sobrang yaman ngayon ay dahil kay Bitcoin. Yan, tama po ang narinig ninyo. Pero paano nga ba nangyari ito? Ano po ang kanyang sikreto at higit po sa lahat, ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ginoong Robert Kiyosaki, ang author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad. Ayan, ano nga ba ang sinabi ni Ginoong Robert Kiyosaki tungkol kay Bitcoin? Yan, si Ginoong Robert Kiyosaki ay kilala bilang isang financial guru dahil sa kanyang mga libro na nagtuturo kung paano maging financially literate. Sa isang tweet noong New Year's Day, sinabi niya na malaki po ang naitulong ni Bitcoin sa kanyang pagyaman. Kahit na sikat na siya dahil sa kanyang mga investment sa real estate, gold at saka silver, sinabi niyang si Bitcoin ang isa sa mga dahilan kung bakit siya naging very rich ngayon or napakayaman ngayon. Si Bitcoin kilala bilang isang pioneering cryptocurrency, ay isang digital asset na maraming tao ang tumatangkilik dahil sa potensyal po nitong magbigay ng mataas na kita. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, kahit nung una ay tinawag itong rat droppings ni Ginoong Warren Buffett at saka Charlie Munger. At nagdesisyon siyang aralin ito at intindihin kung paano po ito gumagana. At dahil dito ay naging bahagi ng kanyang tagumpay itong si Bitcoin. Ngayon ay ano po ang natutunan niya mula kina Ginoong Warren Buffett at saka Charlie Munger? Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, kahit na hindi naging pabor sa Bitcoin ang dalawang financial moguls na sina Ginoong Warren Buffett at saka Ginoong Charlie Munger, may mahalagang aral siyang nakuha mula sa kanila. Yan, study, know, and understand what you invest in. Yan, ang ibig sabihin po nito ay huwag kang mag-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Kaya naman inaral ni Ginoong Kiyosaki si Bitcoin. Nakinig sa mga mas bihasa sa cryptocurrency at sa huli ay nag-decide siyang mag-invest dito. Ang mahalagang aral dito ay hindi lamang basta-basta sumusunod sa sinasabi ng iba, kundi magkaroon ng sariling research at pag-unawa. Sa ganitong paraan ay mas sigurado kang hindi ka basta-basta malulugi. Ngayon ay paano po naging bahagi ng yaman ni Ginoong Kiyosaki si Bitcoin? Ang pagiging open-minded ni Ginoong Kiyosaki sa mga bagong klase ng investment tulad po ni Bitcoin ay nagbigay sa kanya ng advantage. Si Bitcoin ay isa sa mga asset na tinatawag na digital gold dahil sa kakayahan po nitong mag-store ng value at magbigay ng mataas na kita. Sinabi rin ni Ginoong Kiyosaki na hindi lamang si Bitcoin ang nagpayaman sa kanya. Malaki rin po ang naging ambag ng kanyang investment sa gold, silver at saka real estate. Pero bakit mahalaga si Bitcoin sa kanyang portfolio? Dahil naniniwala siya na habang lumalapit si Bitcoin sa mainstream adoption, mas tataas pa ang value nito. In fact, sinabi niya na naniniwala siyang si Bitcoin ay aabot sa presyong $500,000 ngayong taon at $1 million bago po matapos ang dekada. Ngayon ay ano po ang plano ni Ginoong Kiyosaki kay Bitcoin? Ayan, hindi pa tapos si Ginoong Kiyosaki kay Bitcoin. Kahit na sobrang yaman na niya, plano pa rin niyang magdagdag ng Bitcoin sa kanyang portfolio. Ayon sa kanya, ito ay dahil naniniwala siya na si Bitcoin ay patuloy na tataas ang value o halaga nito sa hinaharap. Sinabi rin niya na si Bitcoin ay posibleng umabot ng $350,000 ngayong taon. Kung totoo ito, makikita natin ang 263% increase mula sa kasalukuyang presyo nito na nasa $96,200 bawat coin.
Ngayon ay ang pananaw po ni Ginoong Kiyosaki ay isang magandang paalala na ang investing ay hindi isang one-time event. Patuloy siyang nag-i-invest at naniniwala sa long-term growth ng kanyang mga asset. At ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na kay Bitcoin. Yan, maraming aral ang pwedeng makuha natin mula kay Ginoong Kiyosaki. Una, mahalagang mag-aral at intindihin ang mga asset na gusto nating pag-investan. Huwag po tayong basta-basta magpadala sa hype o takot na ma-miss out. Maglaan po tayo ng oras para sa research at alamin natin kung paano gumagana ang cryptocurrency tulad ni Bitcoin. Pangalawa ay maging open-minded sa mga bagong opportunities. Si Bitcoin ay meron po siyang mataas na risk, pero mataas din ang kanyang reward. Kung tama ang ating diskarte at hindi po tayo maglalagay ng pera na hindi natin kayang mawala, maaari po tayong magtagumpay tulad ni Ginoong Kiyosaki. At pangatlo po ay mag-focus po tayo sa long-term growth. Ang mga price prediction po ni Ginoong Kiyosaki ay hindi nangyayari overnight. Ang mahalaga ay magkaroon po tayo ng patience at saka strategic planning. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kwento po ni Ginoong Robert Kiyosaki ay isang inspirasyon para sa mga gustong maging financially free. Pero tandaan, hindi po ito nangangahulugan na lahat tayo ay magiging kasing yaman niya sa pamamagitan po ni Bitcoin. Ang success o tagumpay niya ay bunga po ng tamang mindset, continuous learning at saka strategic investments. At sa huli, ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa kung magkano ang kinita mo, kundi kung paano mo ito minamanage at ini-invest. Kaya kung ikaw ay nag-iisip na pasukin ang mundo ng cryptocurrency, siguraduhin handa ka sa risk at huwag kalimutang mag-aral ng mabuti. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.